Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Siya nagbigay sa atin ng kalakasan kaya nandito po tayo ngayon. At welcome back po sa ating panimbahan. Sabi ng mga awit, 107, 1 hanggang 3. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, hayaang magpuri mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Sa sariling bayan sila ay tinipot, pinagsama-sama sa silangan, kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Sipo tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat at mayari ng lahat na bagay dito sa mundo. Kami po ay yumuyuko, nagpapakukumbaba ng aming mga sarili at nagpapasalamat ng pagkakataong ito sa muli. Kami yung pinagtipon-tipon upang ikaw ay aming papurian at sambahin sa espiritu at katotohanan. Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng kaalaman. Hayaan mo ang banal na espiritu ang siyang pumagitna sa amin upang aming maunawaan at maintindihan ang iyong salita. Gabayan mo ang iyong alagad na siya ang magdala ng mensahe sa aming gitna ngayon na matapos naming mapakinggan. Amin po ito may sa puso at magdala po ng binhi sa amin at magbunga ng magandang kabutihan para sa aming buhay bilang mga anak mo, tagapagmana ng kaharian mo, Panginoon. Patawarin mo kami ng aming mga pagkakasala sa isip, salita at gawa. Linisin mo kami sa pagharap namin sa iyo sa pagpupuri at pagsamba ngayon umaga. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Sa pagpatuloy, wala tayo praise and worship. Ibigay natin sa pastor yung oras para sa mensahe. Ako na lang po ang kakanta. Good morning po sa bawat isa sa atin. Ngayon ay third Sunday ng July. Ang bilis ng panahon. Next Sunday ay last Sunday na. At ating anniversary na, di po ba? Sa August 1. Yan. Kaya ang bilis po ng panahon, talagang nakakatuwa ang Panginoon sa ating mga buhay. Sige po, tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Alam ko po, paborito natin awit na kay Buti-Buti. Awitin po natin sa Panginoon. Sige po, tayo lahat ay tumayo at awitin natin sa Panginoon ng kay Buti-Buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw,
Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kahawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tayo po'y manalangin. Tunay na mabuti kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya po kami merong panibagong lakas, panibagong araw, panibagong buhay na ibinigay mo sa amin ngayong araw na ito. Salamat po sa regalo ng buhay. Napakabuti mo, Panginoon, hindi lamang po sa aming mga buhay, kundi ganun din sa aming pong bansa na patuloy mong inaalagaan at patuloy mong binibigyan ng pag-control kung ano pong nangyayari sa aming paligid. Napakabuti mo rin, Panginoon, sa aming pamilya. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi kami nagkakaroon ng pagsala sa mga pagkain na aming kinakain. Bagkus, ito ay inyong pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Sa hanap buhay na pinagkakaloob mo sa miyembro ng pamilya, marami pong salamat upang nang sa gayon matugunan ang pangailangan namin. Pero higit sa lahat, Panginoon, napakabuti mo dahil ikaw ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Sa umagang ito ng aming pagsamba, sa umagang ito na aming sama-samang pagpupuri sa iyong pangalan at pagtaas ng pangalan mo, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong presensya ay maranasan ng bawat isa sa oras na ito. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magtuturo sa amin upang aming makuha, Panginoon, ang nais mong sabihin sa amin sa umagang ito. Pagpalain mo po, Panginoon, at ingatan ang buhay ng bawat isang naririto at sa mga gagawi pa sa lugar na ito upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito po aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Tayo makakaupo na. May tanong po ako sa inyo. Sino po dito ang gustong yumaman? Lahat. Dahil pag tinanong ko, sinong gusto dito ang gustong maghirap? Ayaw. Lahat po na tanungin ko tungkol sa ganyan, siyempre pipiliin natin yung meron tayong hindi lamang sapat, no? Nangangarap din tayo magkaroon ng mga extra, lalo na maraming extra, no? At alam po natin na ang kayamanan, ibinagkaloob din ng Panginoon naman sa atin. Sabi nila, pag may anak kang matalino, kayamanan yon.
Hindi lamang sa mga material na bagay. Pero siyempre tayo ay nangangarap din na mayroong ganoon sa ating buhay, no? Yung bang meron kang mga pera sa bangko, tapos meron kang mga property na nabibili, meron kang mga negosyong umaasenso. Pangarap natin yon bilang mga, siyempre, Pilipino, bilang mga anak din ng Panginoon. At ang Panginoon naman ay um, hindi naman siya against sa mga katulad ng pagyaman. Bakit ko po nabanggit ito? Sa ating pag-aaralan ay tungkol po dito sa isang tinatawag na the rich young ruler. Pero binigyan ko po ito ng title na Tunay na Yaman Magpakailanman. Yan. Kinuha ko po itong title na ito sa isang awitin ng Papuri 11. Ang title nito ay Tunay na Yaman Magpakailanman. Ito po ay ating matutungayan sa Lucas chapter 18, verse 18 hanggang 23. Lucas chapter 18, verse 18 hanggang verse 23. Pinaiwan akong salamin. Nakalimutan. Oo. Sensya na po sa mga nanonood. Medyo maano na ang aking salamin po eh. Ayan, salamat. Basahin po natin, sabayan niyo po ako diyan sa inyong upuan, sa verse 18 hanggang 23. Isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Verse 19, sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina." At sumagot siya, "Ang lahat pong iyay, tinutupad ko na, wala pa sa pagkabata." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Ngunit, nalungkot ang lalaki nang marinig ito sapagkat siya'y napakayaman. Ang Diyos po ang magpahala ng kanyang salita. Tunay na yaman, magpakailanman. Ang istorya po nito, no, sa kanyang pangangaral, ang Panginoon, may lumapit na isang lalaking mayaman. May tuturing na siya ay mayaman dahil siya po ay bahagi ng tinatawag na court, yung Council of the Court. Noong panahon na yon, o Sanhedrin. No? Kapag ikaw ay nandoon sa ganoong estado, medyo maganda ang kita mo, no? May kaya ka, kasi parang ginagalang ka. Parang sa panahon ngayon, yung mga may katungkulan, no? Marahil ay isang senador, congressman. Wala pa yata akong nakitang congressman o senador na sumasakay lang ng jeep pagpasok sa opisina sa panahon natin ngayon, no? Magaganda ang kanilang sasakyan at mararangal ang kanilang mga bihis. Tama ba? Pagka nasa ganito ka daw kalagayan, talagang hindi ka lang fully bodyguard, kundi gano'n, no? Nagkaroon ako ng pagkakataon na makasakay sa isang sasakyan ng isang congressman ng Cavite. Pagsakay ko doon, may driver siya. Talagang sabi ko, iba talaga pala pagka nasa ganitong sitwasyon, no? Itong lalaki na ito, bahagi ito ng Sanhedrin. Noong panahon na yun, wala namang parang Senate ng Congress, pero may siyang katungkulan. At kanyang nilapitan ng Panginoon sa isang tanong, napakalaga sa kanyang buhay. Doon po sa libro ng Mark, pareho ng istorya, dito sa Lucas kasi lumapit. Sa Mark, siya po ay lumuhod. Siya po ay nagpakumbaba sa pagluhod kay Jesus. No, nag-stoop down siya, parang paggalang. At ang sabi niya, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Maganda ang kanyang tanong. No? At ang layunin niya, alamin
sa taong kanyang tatanungin na ang pangalan ay ang Panginoong Hesus. Sa verse 18, no, may tungkulin sa bayan at nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat mong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Napakagandang tanong, di po ba? At nakita natin dito na ang pagsagot ng Panginoong Hesus ay kakaiba. Ang sagot niya, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos." Una na makikita natin dyan, sa ating outline, the young ruler failed to recognize the true person of Jesus Christ. Hindi niya nakikita o nalaman sa kanyang sarili yung totoong pagiging tao ni Jesucristo. Bakit? Tinawag siya na good teacher. Masama bang tawaging good teacher? Hindi naman, di ba? Katunayan, kung ako tatawaging good pastor, aba, masaya ako. Pero itong lalaki ito, ang kanyang pagtatanong ay kakaiba. Ang kanyang sarili, tinitignan niya na masigit sa kausap niya. Doon sa pagtatanong na yun, bagamat siya ay sumamba kay Jesus, siya ay nagpatira pa, pero naroon yung pagiging rich niya. Kaya tawag niya ay good teacher. Sa Greek na salita, ang salitang good, may dalawang kahulugan. Ang una, yung tinatawag na agathos. Agathos, nang ibig sabihin, intrinsically o sa kanyang sariling buhay, lumalabas yung pagiging mabuti niya. Ibig sabihin, mabuti na siya noong pang pinanganak. Nakita na kayo ng taong ganyan? Ang bait-bait dito, no? Ganun na yung tinatawag na agathos, no? Ibig sabihin, bata pa lang, mabait na yan. Yung isang sali naman ng salitang good ay yung kalos. Ang kalos, ang ibig sabihin, mabuti siya sa panglabas na anyo. Nakikita yung kanyang pagtulong, nakikita yung kanyang ginagawa. Yon, no? Kasi, nakikita, ang bait naman ng kapitbahay namin ito. Ang bait naman ni Kapitan, ang bait naman ng ganito. Kasi nakikita sa pagtulong. No? At ang ginamit na salitang good dito, yung agathos. No? Ibig sabihin, sinabi ng lalaki na ito na mabuting guro, sinasabi niya, alam ko, noon pa man, mabait ka na. Noon pa man, mabuti ka na. Agathos. Hindi yung kalos na nakikitang ginagawa ng Panginoon. Ganun niya in-address ang ating Panginoong Hesus. Pero, hindi niya nakita rito yung katotohanan ng tunay na pag-uugali ng ating Panginoong Hesus. Kung sino siya, yung karakter niya. Addressing Jesus as a good teacher. Not yung merong sa sarili niya na pagpapakumbaba na hindi lang marahil mabuti itong kausap ko. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, wala namang mabuti, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Hindi natin sinasabi na si Jesus, hindi mabuti. Nais lamang ng Panginoon dahil siya ay pagiging humble ng Panginoon, ano? Yung kanyang humility. Sabi niya, Diyos lamang ang mabuti. Walang ibang mabuti kundi Diyos lamang. Naniniwala po ba tayo doon? Na Diyos lamang ang mabuti? Kahit ang tao ay hindi mabuti dahil sa kasalanan. Ha? Walang siguro magsasabi na 100% siya ay mabuti. Kasi nagkakasala. Kaya sabi ng Panginoon, Diyos lang ang mabuti. Medyo yung sagot ng Panginoon ay tumimo doon sa puso ng tong kausap niya. Sabi niya, bakit ganito? Sabi ng Panginoon sa akin. Tinawag kong good teacher, tapos sasabihin niya, Diyos lang ang mabuti. Hindi po siya umimik. Wala na po rito na nagsalita siya. Katunayan na nabasa ng Panginoon, ang taong itong lumapit sa Kanya ay namumuhay ng merong katwirang o self-righteous sa buhay niya. Nakikita ng Panginoon na itong taong kausap niya, ang kabutihang ginagawa niya ay pansarili niya. May mga ganong tao na parang self-righteous. Hindi naman ako katulad ng iba dyan. May mga ganyan nagsalita, naalala niyo po, may mga taong ganon. Hindi naman ako katulad ng iba dyan na sobrang sama. Ako
mabuti sa aking pakikipagkapwa, hindi ako naggaganito. Marahil, yun yung itong nakita ng Panginoon. Kaya, sa pananahimik ng lalaki na ito, ay kanyang binuksan muli ang kanilang pag-uusap sa ganitong kaparaanan. Alam mo na ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa verse 21, sumagot siya, ang lahat pong iyay tinutupad ko na mula sa pagkabata. Ano naman ang matututunan natin dito? Una, hindi niya na-recognize yung tunay na pagiging person ng Panginoon. Pangalawa, he failed to recognize his sinfulness at yung kanyang total helplessness. Hindi niya tinatanggap sa sarili niya na siya ay makasalanan din at wala siyang magagawa. He is a self-righteous person doing good to others, not acknowledging how sinful he is. Iisip niya sarili niya, mas mabait ako sa ibang tao, pero hindi niya tinatanggap sarili niya, makasalanan siya. At hindi siya mabuti. Bakit? Sa sinabi ng Panginoon, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo yung ama at ina. Saan makikita po ito? Doon sa 10 utos. Alala yung 10 commandments sa Exodus chapter 20. Tama? O, di ba? Si Moses ay gumawa ng ganitong 10 utos. Sabi ng Panginoon, gawin mo ito kasi ang tao makasalanan. Gumawa siya ng 10. Yung unang 4, para sa Panginoon. Love your God with all your heart. Yung Sabat, para sa Panginoon. Huwag mong gamitin ang pangalan sa walang kabuluhan ng Panginoon. At huwag kang gagawa ng anuman na Diyos-Diyosan. 4. Yung 5 hanggang 10 sa relationship sa tao. Kasi yun, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi na mali. In relationship sa tao. Ang sinagot ng Panginoon ay hindi yung first 4. Ginagawa mo ba ito na ibigay mo ang Diyos, ang buong puso, pag-iisip? Hindi sinabi yun. Kasi nakita ng Panginoon sa puso ng lalaki ito, mas matimbang yung parang bigat ng ginagawang kabutihan sa mga tao. Kaya sabi niya, okay, alam mo naman ang utos, di ba? Sinusunod mo ba yan? Nakita po natin yung sagot ng lalaki o ng rich ruler na ito. Sabi niya, ang lahat pong iyay tinutupad ko mula sa pagkabata. Parang ito ang kanyang summary ng sinagot. Bata pa lang ako, ginagawa ko na yan. Hindi ako nangangalunya, hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagsisinungaling. Ginagalang ko ang aking ama at ina. Noong pamambata, ginagawa ko na yan. Sabi, no? Meron pa dito na itong mga nabanggit ito sa 10 utos ay ginagawa natin. Hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo papatay. Pakitaas nga akong kamay na hindi mo nagsinungaling. Lahat tayo dyan ay hindi exempted. Diba? Lahat ay nagawa natin, marahil, kahit isa dyan. Hindi nga tayo pumatay. Hindi nga tayo nangalunya. Nagsisinungaling naman tayo. Hindi nga tayo nagsisinungaling. Pero sumasaksi tayo ng mali sa ating kapwa. Diba? Sabi ng 10 utos, pag ikaw nag-fail sa isa, fail mo na lahat. Kaya nga nagkaroon na ng isang 12 utos eh. Ako lang mo yun. Kapag ka nahuli ka, 11, huwag kang aamin. Parang dinagdagan. Anyway, ito yung sagot niya. Pero sabi ng rich ruler, ginagawa ko na yan. Wala ng pagkabata. Hindi ako gumagawa ng mali sa aking kapwa. Sa ganong salita ng young ruler, natuwa naman ako nung mabiyasa ko ito. May tao pa palang ganito na kaya niyang sumunod doon sa 10 utos ng Diyos, doon sa relasyon niya sa tao. Hindi naman siya sinalungat ng Panginoon. Pero, ang nakita natin dito, hindi niya na-recognize o nalaman sa kanyang sarili yung pagiging makasalanan niya. At yung kanyang helplessness na wala ka namang magagawa kung
hindi mo isusuko sa Panginoon ang buhay mo? Medyo mataas yung sagot ng lalaki. Tila baga ito ay nagbigay ng kakaibang pandinig sa ating Panginoon. Pero anong sagot ng Panginoon? Tingnan po natin sa verse 22. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Saang utos yun? Nandun ba sa 10 utos? Wala di ba? Wala naman doon sa 10 utos na pagbili mo ang iyong ari-arian kasi alam ng Panginoon na itong taong lumapit sa Kanya, mayaman. At hindi lang mayaman. Sabi ng Bible, napakayaman. Naalala niyo po, ang utos ng 10 utos ay ginawa ng Panginoon 2. Ano yung una? Ibigin mo ang Diyos ng buong isip, kalakas, kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ito po yun. Bakit? Kapag ikaw, mayaman, binenta mo yung mga gamit mo, mga ari-arian mo, pinamigay mo sa mahirap, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Di ba? Mahal mo sarili mo, kaya ka nga maraming pera Ito yung second sa greatest commandment. Ibinalik ng Panginoon, hindi doon sa 10 utos. Ibinalik ng Panginoon doon sa kanyang sinabi na, ito yung second greatest commandment Love your neighbor as you love yourself. Gawin mo yan at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, binigyan niya ng pagkakataon, lalaki ito, tignan nga natin kung gagawin mo yan. Ako nakikita ko rito yung testing, no? Na binibigyan niya sa tao. Hindi naman si Lord directly na ibenta mo yung kayamanan mo. Nakita ng Panginoon, ang puso niya, mas mahal niya ang kayamanan niya kaysa sa kapwa niya. Kaya yung pangatlo dito, he failed to repent of his sinful lifestyle. Hindi siya nag-repent sa kanyang lifestyle na pamumuhay, yung kanyang makasalanang pamumuhay. Sabi dito, we free them from the guilt of their sins, but we do not free them from sin. Pag tayo ay nag-share ng gospel sa isang tao, pinapalaya natin siya doon sa mga guilt ng kasalanang nagawa niya. Kasi yung guilt feeling, ang hirap po niyan Kaya minsan na isang tao ayaw tanggapin si Jesus, ayaw ma-born again, kasi may guilt feeling siya na nagawa na hindi niya kayang i-give up. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon siya sa sarili niya, hindi. Pero ang layunin po natin, ay palayain sila doon sa mga guilt feeling siya pag tinanggap si Kristo. Hindi para palayain sila sa mga kasalanan kasi ang Panginoon ang gagawa noon. Ang paglaya sa kasalanan, ang Diyos ang gagawa noon. Hindi natin kaya yon. Ang ating layunin lamang, yung guilt feelings na yon ay mawala sa Kanya kapag tinanggap niya si Jesus sa Kanyang buhay. Kaya itong pangyayari na ito, hindi niya ina-acknowledge yung kanyang lifestyle ay makasalanan. Yung sinabi niyang, sinusunod ko naman yan, napakita ng Panginoon dito, yung kanyang pagiging self-righteous, ay yung righteousness niya galing sa sarili niya. At hindi lamang yon, meron siyang daladala sa buhay niya, dahil siya'y mayaman, na Diyos niya yung pera niya. Mahirap gawing Diyos-Diyosa ng pera. Ha? Ang pera ay hindi kasalanan. Ang pag-ibig sa pera ay kasalanan. It's the root of all evil. The love of money is the root of all evil. Ang pagmamahal sa pera, ang ugat ng kasalanan. Hindi ang pera. Nakita ng Panginoon, mas mahal niya ang kanyang kayamanan kaysa sa pagtanong doon sa eternal life o yung pagkamit ng buhay na walang hanggan. Dahil itong tanong ng lalaki ito ay napakahalaga sa buhay ng taong yon. Paano ako magkakaroon ng eternal life? Kasi ang buhay ko rito, okay na. Mayaman ako
Mabait naman ako. Sinusunod ko naman ang utos ng Diyos. Gumagawa naman ako mabuti sa aking kapwa. Pero kulang siya doon sa pag-ibig sa kapwa. Hindi niya kayang ibenta o ipagbili ang pag-aari niya o mga properties niya para ibigay sa mga dukha. Bakit kaya? Siyempre, naisip niya, paano na ako? Wala na akong pera. Hindi na ako mayaman. Tapos sabi mo sa akin, susunod ako sa iyo? Di lalo na. Sa later na istorya, si Pedro nagtanong, Panginoon, kami ginawa namin yun. Iniwan namin lahat para sumunod sa iyo. Para nainggit si Pedro dito eh. Kasi andun yung mga alagad, doon nagtanong yung lalaki. Bakit kami? Di ba ibinigay namin ang sarili namin? Hindi na nga kami nangisda eh. Yun ang panghanap buhay namin eh. Si Mateo, hindi na nagbubuwis ng tax eh. Sumunod eh. They follow Christ. Iniwan nila lahat. Dahil tinawag sila ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Hindi naman ibig sabihin magdadagdag siya ng alagad. 12, magiging 13. 12 lang talaga pinili niya. Pero sabi niya, come, follow me. Ito ay pagsasabi dito sa taong ito, kaya mo bang gawin yan? Alang-alang sa akin? Kaya mo bang gawin ibitawan ang kayamanan mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Kaya mo bang bitawan lahat ng buhay mo alang-alang sa akin? Kaya mo bang iwanan niyang trabaho mo para sa akin? Kaya mo bang iwanan lahat ng mga nakamit mo, properties mo, sasakyan mo, lahat para sa akin? Kaya mo bang bitawan yan? Saka ka sumunod sa akin para makuha mo eternal life. Hindi naman sinabi ng Panginoon, ako eternal life. At alam natin na ang buhay na walang galing, kanino matatagpuan? Sino magbibigay? Ang mundong ito? Hindi. Ang Panginoong Hesus ang magbibigay ng buhay na walang galing. For by grace, you have been saved through faith. Kanino? Pananampalataya kay Kristo. Para ikaw magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Isinusulat ko sa inyo upang malaman ninyo na may buhay na walang hanggan. Ang pinananahanan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi pinananahanan ng anak ay walang buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5, 11 hanggang 13. Mga pangako ng Panginoon na ang buhay na walang hanggan ay sa Kanya lang po manggagaling. Pero ang taong ito ay may pagkakamaling nagawa. Letter D, he failed wholeheartedly to trust in Jesus Christ. Anong nangyari? Sa verse 23, ngunit nalungkot ang lalaki nang marinig ito sapagkat siya'y napakayaman. Nalungkot. Hindi siya sumunod kay Kristo. Yung salitang nalungkot dito, para siyang pinagtabunan ng langit at lupa. Para siyang nagkaroon sa sarili niya ng wala nang pag-asa. At dahil sa kanyang pagkalungkot, dahil ganun ang pinagagawa niya, ng Panginoon sa kanya, hindi siya sumunod. Kaya nabanggit yung verse 24, bagamat wala sa ating text. Nung makita ni Jesus na lungkot siya, kanyang sinabi, napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang mayayaman. No, binasa ko ito, Lord. Salamat, di mo kami isinilang sa mayamang pamilya. Nagpasalamat po ba tayo? Nung tayo isinilang sa hindi mayamang pamilya, hindi tayo anak ni Nino. Sino number 1 ngayon? Manny Villar? O si Enrique Razon? Latest, Manny Villar. Second, Enrique Razon. Third, Henry C. Jr. Pangatlo na si Henry C. Namatay na yung tatay. Ganun daw eh. Pag namamatay ang tatay, ang pinakapuno, namawala na rin yung mga iba-ibang negosyo. Bumabaksak. Si Gokong Wei, pang-apat na lang. Kasi namatay na si John eh. Si Lance na ngayon eh. Pastor, ba't kilala mo yung mga mayaman kayata? Hindi naman, no? Pero number 1 ngayon, Manny Villar.
at saka si Rason. Who is Rason? Bakit parang nababanggit yung pangalan niya? Saka si RSA. Pag sinarinig niyo yung MVP, RSA, Rason, sila yun. Bilyar. No? Ramon Ang. Salamat Lord, di ako pinanganak. Naanak ako ni Enrique Razon o ni Ayala. Kasi kung naging anak mo, siguro ako nila, baka hindi kita makilala. Nasabi niyo yun? Kasi sabi ng Panginoon, napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang mayayaman. At sabi niya dito, madali pang makaraan sa butas ng karayang mga kamelyo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Yung paghahari ng Diyos, eternal life. So, sabihin, papasok mo sa needle yung isang kamelyo. Ang hirap nun. Diba? Kaya sabi niya, napakahirap. At nagtanong ang mga nakarinig dito, tinugon sila ni Jesus, kung kayo, sino po ang maliligtas? Sabi ng Panginoon, ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Ito po yung verse na ating minsan nakiklaim. Yung impossible sa tao, possible sa God. Posible sa Diyos. Kahit anong sama pa niyan, ng taong yan, pag yan niligtas ng Diyos, maliligtas yan. Napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa paghahari ng Diyos. Sabi ko, Lord, salamat. Bibigyan mo kami ng ganitong pamilya na hindi naman ganong kayaman, pero mayaman sa iyo. Diba, pagpasalamat natin ating mga magulang, Lord, ito yung pamilya ko. Paggising ko sa mundong ito, ito na eh. Hindi naman kami ganun kayaman. Pero dahil doon, lalo kami lumalapit sa iyo. Lalo kami nagpe-pray sa iyo. Naalala ko nung kami mga bata pa, hindi naman born again ang magulang ko noon, lagi kami nagpe-pray sa gabi. Kasi naiisip ko, kaya nagpe-pray ang mga hindi mayayamang pamilya para may makain bukas para sa mga anak. At tinutugon ng Diyos ang panalangin. He failed wholeheartedly to trust in Jesus Christ. Itong lalaki mayaman na ito, nag-fail siya. He loves his riches more than Jesus. Mas mahal ko kayamanan ko kaysa sa iyo. Kaya siya ay nalungkot, kaya siya hindi sumunod. Sad to say, ang rich ruler na ito, na hindi na pangalanan, hindi natin makikita marahil sa kanyang kaharian. At ang makikita natin doon, yung ibang mga pinagaling ng Panginoon na nagtiwala sa Kanya. Ano pong application nito sa atin? When a person asks you, what shall I do to inherit in eternal life? Kung may nagtanong sa iyong tao, ano ang dapat kong gawin para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ibabahagi po ba natin? I-share po ba natin yung paano siya magkakaroon ng eternal life? Sa panahon po na ito, wala nang mahalaga sa buhay ng tao, kundi ang kanyang kaluluwa ay maligtas. Wala nang iba. Bakit? Dahil yung pagkakaligtas ng kaluluwa mo, yun na lamang ang magandang mangyayari sa buhay mo. Hindi kayamanan, hindi karunungan, yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang mga kayamanan ay ginagamit ng Panginoon. Sabi ko nga, ang mga mayayaman sa Biblia ay marami. Si Abraham ay mayaman, si Solomon ay mayaman, si Jose ay mayaman, si David ay naging hari. Maraming mayayaman sa Biblia. Ang ginamit ng Panginoon, ang iba ay sumulat pa ng Biblia. Ibig sabihin, nandoon ang blessing ng Panginoon. Nandoon ang biyaya ng Panginoon sa taong kikilalanin siya bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Kumbaga sa pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas, selyado ka na. Huwag ka nang mag-alala sa kakainin, iinumin at darampin mo. Planado na ng Panginoon yun. Kasi nasa iyo na ang Panginoon. Yun ang kanyang pangako. Huwag kang mag-alala sa iinumin mo, kakainin mo, darampin mo. Tinanggap mo ako sa buhay mo, kasama mo ako sa buhay mo. Sino ka para mag-alala? And si Jesus nasa iyo. Kung si Jesus ay nasa atin, ano magagawa ng tao sa atin? Wala. Kaya ang tao nangangailangan ng buhay na walang hanggan, ibahagi natin sa kanya ang eternal life o yung buhay na walang hanggan. Napakahalaga po nito. Dahil baka bukas,
yung taong yon na gustong makilala si Jesus, magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay wala na. Napakabilis ng buhay. Kailangan nating ibahagi ito sa ibang mga tao. Isang magandang patotoo yung aking nakikita sa aking asawa. Nagja-jogging po kami. Pero akala niya hindi ko gusto yung ginagawa niya. Pero deep inside, nagja-jogging kami. Nagsimula na ako kami mga 1 linggo. Pero hindi pa ako kami pumapayat. Tapos may dala-dala siyang leaflets. Pinamimigay. Para babasahin tungkol sa pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinapasa niya sa mga driver, tricycle, kung sino tao makakasalamuhan namin. Sabi ko, wow, parang nagcha-challenge naman ako. Sa'yo, yan na kasi ang dati kong ginagawa. Nung ako'y nasa pag-aaral pa. Wala pa kami ginawa, kundi mangaral ng salita ng Panginoon, magbigay ng mga tracts. Sa sarili ko, parang pagod na ako magbigay ng mga ganyan. Kasi mula pa noon, ginagawa ko na eh. Parang nagcha-challenge ako, Lord. Titigil ba ako sa ginagawa na ganito? At may mga nabigyan kami, sasabihin, nabasa na namin to. Wow, nabasa na nila. No? Nakakatuwa naman, may mga ganoon kabataan. No? Sabi nabasa ko na to Ang tanong, nakilala kaya nila si Jesus sa lipletong doon? Mas maganda pa rin may magbabahagi para sabihin paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Last Sunday we pray doon sa mag-asawa na na-aksidente dito sa Tungko. Nabanggit ko kay Brother Noel. Itong namatay ay bilas ng isa nating kasama sa Bible study dito sa Graceville 4. Siya po yung nagdi-deliver ng itlog. Ako naman tuwan-tuwa, nabili yung itlog. Kasi ang hirap no, yung pagod, punta ka ng batasan. Nung Sunday na yun, may Bible study kami. Tapos biglang nalaman namin, Pastor, pag-pray natin, mag-pray tayo. Bakit? Aksidente yung nag-deliver ng itlog. Ito yung Bible study na diyan sa Graceville 4, yung katabing bahay, doon siya nagpunta lang. Na-late. Sabi ko, na-late tayo. Sana umupo man lang yung mag-asawa bago sila umalis. At nakarinig ng salita ng Diyos. Sad to say na sila po yung nag-aabang dyan sa may Eurotex. Nakita yung sa CCTV naglalakad. Dala-dala yung mga tray ng itlog. Yun yung naantigin damdamin ko. Yun yung tray na binibili ko na may itlog. Inuuwi nila ngayon. At siya ay biglang nahagip ng isang motor. Namatay ang babae. Yung nanay. Matanda pa ako ng 1 taon. 55 years old. Naiwanan niya ang kanyang mga anak. 4 ba? Pero ang lalaki nabuhay. Nakita ko parang sinave ng buhay ng babae yung asawa niya. Kasi siya yung napuruhan. Nakoma, sa Qualimed, after 3 days, namatay. 400,000 ang binayaran sa ospital. May balance pang 100,000. Sabi ko, Lord, ang bilis ng buhay. Kanina lang, pastor, nandito no? Pero pag uwi, aksidente, patay na. At sa aksidenteng hindi mo maisip na mangyayari. Nasa tama silang lakaran, nasa gutter sila, nakaakyat, safe na safe yung lugar na yun, kaya may gutter Yung mga sasakyan doon lang sa baba. Pero nahagip pa. Paano nahagip ng motor? Nabunggo ng kotse yung motor. At yung motor, tumilapon, umakyat sa gutter. Tinamaan yung babae. Si Jovi Aton. Pamilya po ni Sally Aton. Bilas niya. Sabi ko, Lord, ang bilis ng buhay. Kung mabilis ang buhay, bakit namin ipagkakait itong eternal life para sa ibang tao? Ibahagi natin si Jesus para ibigay ang buhay na walang hanggan sa kanila. Faith obeys Jesus Christ unquestionably. Ang pananampalataya, sumusunod sa Panginoong Jesus, wala nang pag-aalinlangan. Ang pananampalataya submits to Jesus Christ unconditionally. Wala nang kondisyon. Basta papailalim mo ang buhay mo sa Panginoon. Ang pananampalataya, nagpapahalaga sa Panginoong Jesus, pinakamataas sa lahat.
Eternal life, Jesus Christ. Ibahagi po natin dahil ang tunay na yaman, nagpakailanman, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y manalangin, dakilan namin Diyos, gamitin mo kami upang marami pang tao ang makakilala kay Jesus at magkaroon ng eternal life. O Diyos, nakita po namin dito sa young ruler, rich young ruler, yung pinakamahalagang bagay sa buhay niya, hindi niya natanggap ang buhay na walang hanggan. Kahit na siya ay napakayaman. Kahit na siya ay napakabuti. Dahil alam namin na ang tunay na, na magkakaroon ng buhay na walang hanggan ay ang pagkakilala sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo lamang. Hindi sa kabutihan, hindi sa anumang bagay, kay Hesus Kristo lamang. Kung kaya kami, pagkatapos namin tanggapin si Jesus, nakakagawa kami ng mabuti sa aming kapwa. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastor, ng malinaw na mensahe mo, isang napaka-inspirasyon na mensahe para sa amin lahat. Tayo po'y maganda sa ating pagkaloob. Basahin ko yung dalawang verse ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong sandugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Sige po, tayo po dadako sa ating pagkaloob. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay narito upang magpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin, ng iyong pag-ingat at pagbigay ng proteksyon sa araw-araw, nagligtas sa mga sakit at sakuna, naranasan ng aming bansa ngayon, Panginoon. Hindi kami natakot dahil nandyan ka, kaagapay at nagbigay sa amin ng proteksyon sa araw-araw. Kahit na naranasan namin ito, sabi ni King David, even we're facing the shadows of death, I will fear no evil. Hindi po kami natakot, Panginoon, dahil nandyan ka sa amin malapit at handang gumabay sa amin, Panginoon. Tanggalin mong mga balakid sa amin, mga sakit-sakit na amin naramdaman, Panginoon, in Jesus' name. Tanggalin mo po ito. Ikaw lang aming Diyos na inasahan, Panginoon, upang mapatuloy namin ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, na matagal kaming hindi nakapaglingkod sa iyo, Panginoon. Gabayan mo kami at dagdagan mo ang aming panampalataya sa iyo at aming mga kabuhayan, Panginoon, na hindi magkulang, ang aming mga pagkain sa araw-araw, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi na Amen.
sa mga announcement po at pagbati kay Sister Mayla de Guzman. Isang pagbati po, happy birthday, at kay Sister, sino ba ito? Sa aking buting asawa, Elizabeth Gansa, Sister Beth. So, parang sa SM yun ah. Yan ba bago na stroke? Kumain sa Litson Restaurant. Wala na po ba? Para mabigyan natin ng pagbati. Next week. Sige po. Sa inyo lahat, mula sa GCBC family, kaibigan at mga kapatiran, binabati po kayo namin ng happy birthday. Sa ibang announcement, ibibigay ko kay Pastor Ding. Bago po tayo sa announcement, nihiling ko po meron po tayong in-invite na magpapatotoo ng 1 oras. Dati natin siyang kabataan, nakasama sa gawain ng praise and worship, naging drummer natin ng ilang panahon. Naging co-teacher namin ni Sister Kasey sa San Jose Academy of Bulacan for 1 year. Nagturo kami ng values. Naka-uniforme pa, humahabol, pawis na pawis, para lang makapagturo doon sa school dito. Nakasama rin namin siya sa pagbibigay ng mga papel para mag-enroll sa alternative learning system nung tayo nagkaroon ng ALS. Hindi ko makalimutan yon, kumain kami ng halo-halo. Dahil pawis na pawis siya. Parang laging pawis na pawis. At nagpapasalamat tayo, na-miss natin siya mga ilang panahon, hindi natin siya nakita. At sabi ko nga, yung mga iba pa rito na gusto siyang makilala, gusto niya magpatotoo, ni-request na kayo ay makapunta rin dito upang pasalamatan ng Panginoon sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Tawagin natin si Eloisa Lane Amolo. Loisa, o si Eloy kung tawagin. Sige, patotoo ka na dyan. Yes, oo, siyempre. Good morning po sa inyong lahat. Wow pa, bebe. So, ano po, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Eloy. Laking GCBC po ako. Mga palaki rin po ako nila pastor, nila Kuya Pude. Yan po. Sobrang naging malaking bagay sa akin na lumaki rin po ako sa church. Kasi natuto din po talaga ako ng madaming bagay dito. And kung hindi po siguro sa GCBC din po, sa grace ng Lord na nilagay ako dito, siguro nalulost pa rin po ako sa buhay. So, i-share ko po sa inyo yung naging journey ko nung board exam. So, yung family ko po, isa sila sa naapektuhan nung pandemic po. Yung mga ate ko, natanggal po sa trabaho dahil po yung company nila nalulugi. Tapos po, yung mami ko naman po, nawalan din po ng work. So, nung time na yon, iniiyak ko na sa Lord. Sabi ko, Lord, tambak po yung bayarin namin ah. Yung kuryente, yung tubig, yung pang-tuition ko. Yung pang-tuition ko, sabi ko, Lord, paano ko naman kukunin yun? Saan namin kukuhanin yun? Pinagpipray ko na po talaga siya. Like, simula po nung pandemic hanggang sa nakagraduate ako, di po bayad yung tuition ko. Tapos nag-grad picture po ako, sabi ko, Mommy, nag-grad picture ako, hindi naman ako bayad sa tuition. Tapos iniiyak ko talaga siya sa Lord. Tapos hindi ko po ina-open kahit sa mga kaibigan ko, sa mga ka-churchmate ko. Bali, dinil ko lang po talaga siya kasama ang Lord. Tapos noong time po na yon, parang sobrang nakakapagod na talaga na mag-pray and sabi ko, Lord, parang gabi-gabi ko na lang pinagpipray sa'yo yung pang-tuition ko, yung bayarin namin.
Tapos po, dumating yung fasting week ng church namin. Tapos, ano po doon, may nakita akong email sa baba po ng video po ng church namin. Mga prayer request daw po yon. So ako po, hindi kasi ako na ma-type, parang hindi ko talaga hilig na sinishare sa iba yung problems ko. Nakita ko na lang po yung sarili ko na nagta-type ako sa email na yon. Ang sabi ko po dun sa email na yon, pag-pray po nila ako kung mag-work ako, i-guide ako ng Lord sa tamang work, yung pagtatrabahuan ko po. Sana mga anak din po niya yung makasama ko. And kapag will niya na mag-board exam ako, mag-provide po siya sa needs ko. Tapos po, nag-pray lang kami ng fasting week. After po ng fasting week, pag open ko po ng phone ko, parang ang daming bad news. So, nadidrain na talaga ako. Sabi ko, Lord, ayoko na. Tama na. Tapos, pinag-pray ko na po lahat talaga ng worries ko. Sinusurrender ko na talaga. Tapos po, kinabukasan, pag open ko ulit ng phone ko, may nakita po akong email. Ang sabi po dun sa email, parang yung nag-pray daw po para sa akin, na-touch dun sa message ko. Hinihingi po niya yung account number ko. So ako sabi ko, hala, totoo ba to? Pandemic kaya? Tapos parang ine-expect ko, bibigyan niya lang ako ng mga 10,000. Kasi po yung total balance ko sa school is 47,000. Sabi ko, saan ko ba kukuhanin to, Lord? Sabi ko, pero Lord, kahit magkano po yung ibigay niyo, laking help na rin po nito sa tuition ko. Tapos po, kinabukasan, yung pagka-send ko ng account number ng mami ko, nagulat po kasi ako. Nakita ko doon sa email ko, sinendan po ako ng buong 47,000. Wala pong kulang. Tapos po, after po nun, ang nag-message po sa akin yung sender. Ang sabi sa akin ng sender, ang dami ko, parang nagpipray din daw siya ng taong matutulungan niya nung time na yon. Tapos naisip ko, Lord, 47,000 during pandemic, pero parang ang lahat tayo, di ba, parang ang goal natin is survival ng family natin. Tapos siya, nag-lend lang siya, binigay niya lang sa akin na walang tanong yung 47,000. Parang sabi ko, Lord, ang amazing nito. Parang ang hinihiling ko, ang expected kong sagot sa Lord, bibigyan niya ng work yung mami ko or may magpapahiram po na mag-anak namin. Pero to the extent po na bibigyan niya ako ng 47,000 na hindi niya ako kakilala, wala siyang background sa akin. Sabi ko, sobrang nakaka-amaze po. Tapos ayun po, dahil nga po dun sa tuition na late ko na rin po nakuha yung mga requirements ko. Yung nangyari po, parang 28 po yung pasahan ng mga requirements namin sa PRC. Tapos parang 24 ako nakabayad. Nagkaroon na po ako ng, sabi ko, Lord, will mo ba talaga? Doubter pa no? Tapos ayun po, sabi ko, Lord, kung will mo na talaga akong mag-take ng boards, patulong naman po sa mga requirements. Sabi po dun sa school namin, parang 1 month mo itong makukuha. Sabi ko, hala Lord, 1 month, anong date na? 24, tas 28. Tapos yung kukuha din po ako ng birth certificate, parang 2 weeks daw. Sabi ko, malabo na to, Lord. Tapos ayun po, nagulat ako kasi sabi dun sa birth certificate ko, sabi niya, balik ka na lang sa 27, makukuha mo na. Wow, ang bilis. Tapos po yung sa school namin, nirelease din po agad yung mga requirements ko. Unlike po sa mga klase ko na months nila nakuha, ako parang days or weeks lang, ganun lang po yung span ng requirements ko. Tapos ayun po, yung nag-take na po ako ng board exam, doubter pa rin po ako. Sabi ko, Lord, baka babaksak ako Nagpapasundo na po ako sa mami ko kasi ayoko na mag-take ng boards. Tapos yung dumating na po yung board exam, sabi ni mami, wag mo ipakuha yung fear mo wag mo ipakuha yung pangarap mo sa fear na binibigay sa'yo ng kalaban. Nakita mo na yung ginawa ng Lord sa'yo, bakit ka pa nagda-doubt? Sabi ko, oo nga no, ba't ba ang doubter ko? Tapos ayun po, habang naghihintay po kami ng result, ang number 1 goal ko lang nun, pag bumaksak po ako, magdadasal po muna ako bago ako sabihin kay mami. Tapos pag pumasa po ako, magdadasal din po muna ako para magpasalamat sa Lord. Parang yung heart ko nun, sobrang na-mold na ibigay po lahat talaga sa Lord. Kasi naisip ko, kung hindi niya ako pinadaan sa process na yon, siguro yung glory na nakukuha ko ngayon, lahat po yun kukuhanin ko, talagang magyayabang po ako. Kasi sobrang hirap po pero dahil po dun sa process na ibinigay niya sa akin during pagbo-boards,
natuto po talaga akong maging humble sa kahit anong situation po. Tapos yung lumabas po yung result, nakita ko po yung pangalan ko, yun po, lisensyado na po ako. God's grace po. Ayun lang po. Thank you po. Pas. Nashy. Thank you, Eloy. Thank you po. Ayan, meron po tayong licensed pharmacist, bagamat nami-miss natin siya sa church kasi hindi na po siya rito nag-church. Okay lang po yun. Basta naging bahagi siya ng church natin. Aha. Dalawa na sila, no? Si Japet, na galing din sa church na ito, ay isa ng licensed pharmacist. At si Eloy ay isa ng licensed pharmacist. So, kung huwag kayong, tawag ni Susan Roses? Kung ikaw ay huwag magtihang magtanong. Pag sinabi huwag mo yung magtanong sa pharmacist. Tungkol doon sa gamot, no? Kasi siya nakakaalam nung para saan ito, ano ikabubuti nito. Ayan, no? Patotoo ng isang kabataan. At salamat, Eloy, sa panahon. Mamimiss ka namin. Hopefully, nandito ka sa anniversary. At kumusta na lang sa kanyang pamilya. Ayan. So, ayan. Kailan ba kaya tanong, ilan ba yung nag-exam ng buong pharmacist at ilan ang pumasa? So, 800 ang nag-fail. Ayun, hindi siya nakasama sa 800 na nag-fail. At doon sa school nyo, ilan kayo ang pumasa na nag-take? 7 lang. Sa FEU, di ba? FEU ka, nag-aaral? Doon sa may Ayan. Thank you sa Lord. At biniyaan si Eloy ng biyaya ng pagpapala. At salamat doon sa patotoo mo. Hindi mo makikalimutan ng GCBC sa iyong journey sa Christian life. So yun po ay isang patotoo, isa rin panalangin. Panalangin natin yung pamilya nila Rosalie, no? Ito nga yung kanyang bilas na namatay. Hopefully makakuha na ng justice, no? Makatulong man lang. At ang libing po nito ay sa Tinida, bukas, Martes, no? Nung namatay na bilas ni Rosalie Aton. Si Sally po ay anak ni Ate Nida. Yun po yung may mag-anak na bayaw doon sa kapatid ng asawa ni Rosalie. Yan. Sige po, at tayo mag-pray sa ating Panginoon. Next Sunday po ay last Sunday. We miss you kasi wala po kaming next Sunday. Pero sa August 1 po, ang ating anniversary month. Yan. At hopefully tayo ay magkasama-sama sa unang linggo ng anibersaryo. August 1. 22nd year na ang GCBC, 22 years. Salamat sa Panginoon, no? Tutuusin, hindi naman tayo ganun kalaki, pero God is so faithful sa church, no? Kailan lang, ang ating Pastor Pude, nakapasa din, no? Sa kanyang thesis, no? Yung Book of Matthew na pinag-aaralan natin, bakit din natin palakpakan din ng Panginoon, no? Sa Asian Theological Seminary, no? Isa sa pinaka-prestigious na Bible school sa Pilipinas, no? At hindi lang sa Pilipinas, pati sa Asia, no? Kinikilala po ang Asian Theological Seminary, no? Yan po ay isang pangarap ko rin na makapag-aral diyan. So, yun, no? Siya po ay nakapasa doon sa kanyang pagsusulit sa loob ng 6 na taon, di ba? Dr. Pude? At ipinasa niya yung kanyang hindi lang ito parang bachelor, kundi yung kanyang thesis, no? Sa kanyang masteral. Tama ba? At hopefully, Pastor Pude will teach, no? Pag-pray natin, yung kanyang teaching journey tuloy, no? Kung saan siya magtuturo ng mga Bible school. Yan. At hopefully doon sa ating school, sa CBAP, CBS Asia, o sa iba pang may Asia. Wow. So yun yung mga napuproduce ng Panginoon, and then may mga kabataan ganito, tunay na napakabuti ng Panginoon, no? Sa ating mga buhay. At natutuwa rin tayo doon sa mga nanay na nabigyan ng parangal. Ino-honor din natin sila bilang natatanging magulang, no? Si Ate Glo ay binigyan ng parangal bilang natatanging magulang.
no, ng school, no? Ibig sabihin, salamat sa biyaya, no? Si Ma'am Rose, na bigyan din ng natatanging magulang ng Graceville Elementary School at Graceville National High School, no? Sila po 'yun na binibigyan ng parangal ng mga eskwelahan. Kaya salamat sa Panginoon. Itong po parangal na ito ay dahil sa Panginoon di po ba? Kaya tayo nabibigyan ng ganon, kaya tayo nakakagawa ng mabuti sa kapwa natin because of yung love ni Jesus sa atin. No? Kaya papuri sa Panginoon lagi. Marami po tayong mga achievements, lahat ng ito, binabalik natin sa Panginoon. Dahil sa Kanya galing lahat ng ito. Ano man ito, sa ating mga buhay, sa ating pamilya, galing lahat sa Panginoon. Tayo po ito mayong lahat, magpasalamat sa Panginoon, at purihin natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa atin. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat, nagkasama-sama kaming muli sa lugar na ito upang Ikaw ay pasalamatan, luwalatin, bigyan ng parangal ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa mga pagtatagumpay ng iyong mga anak. Pagpalain mo sila. Marami pang pagtatagumpay at mga pangarap ang matupad sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kayo na po, Panginoon, ang umawak sa kanilang mga buhay. Lagi nilang i-acknowledge ang lahat ng karunungan, lahat ng a-achieve dito sa buhay, ay galing sa iyo, Panginoon. Tunay na ikaw ang karapat-dapat tumanggap ng papuri at parangal sa buhay na ginagawa niyo, sa bawat buhay na ginagawa niyo sa amin, Panginoon. Dalangin din namin ng comfort para po sa pamilya ng Aton, kung saan na mayapa ang kanilang ina ng tahanan. We pray, O God, na magkaroon din ng justice. Ang pagkamatay ni Juvie Aton at yung comfort para sa pamilya nila. Dalangin din namin kung ano maitulong namin, Panginoon, sa kanilang pamilya, maipagkaloob din namin, Panginoon. Purihin ka sa umaga ito, O Diyos. Lahat po ng aming pangailangan, alam niyo po, at hindi po dingid sa inyo, ibinabalik namin sa iyo ito, Panginoon, at pinagkakatiwala. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala, sa Diyos na nagmamahal sa atin at tunay na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, dahil kay Jesus, sa tunay na yaman, magpakailanman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Sa Kanyang pinakamataas na papuri, luwalhati, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. God bless you po. Yan.